Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magsiyawit na bayan, pinagmalaka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Sabado, sa ika-5 linggo sa karaniwang panahon, araw ng pagdulog at pamimintuho natin sa mahal na Birheng Maria. Kaya sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, sa pamamagitan ng ating pagdalangin kay Santo Padre Pio at paghiling sa mahal na ina, nawa matanto natin at matanggap natin ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Poong May Kapal at matutuhang ipagpasalamat ang lahat ng kanyang mga kaloob. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdaing ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayong nasardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng binigay niyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa yun?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binihi niya'y laging maglalaban. Ito
ang dudurog ng ulo mong yan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay may hirapan, lalo kung sumapit yaong pagluluwal. Ang lalaking ito nasawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kainin yaong bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Ang lubang ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyaong ahanin, halaman sa gubat ang iyong kakanin, upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing sa lupang alabok, ay babalik ka rin. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy na buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalaya sa halaman ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halaman ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kirubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang di malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Wala pang mga bundok, hindi pa nilalang. Hindi mo nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos, pagkat ika'y walang hanggan. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha may bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit, sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao ay pumapanaw na parang mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi ay nalalantay, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Iyang mga itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ng mga tao. Naubusan nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila,
Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad, ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po na naririto, namimintuho sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at humihiling ng kagalingan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Habag at malasakit. Ito ang mga ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balitang napakinggan natin para sa umagang ito. 3 araw na silang kasama ni Jesus, nakikinig sila sa kanilang mga aral at marami sa kanila ang nagugutom. Maaaring karanasan natin bilang tao, hindi tayo magkaintindihan kapag tayo ay gutom. Maaaring kung tayo ay may ginagawa, maaaring hindi tayo makafocus o hindi tayo makakonsentrate sa ating inaasikaso dahil ikaw ay gutom. And our tendency is to look and search for food. Bumupunta ka sa kusina, nagbubungkal ka kung may bahaw o kung may nakatagong tinapay. O kaya naman, ikaw ay bibili ng makakain sa labas. Hindi tayo makakilos o hindi tayo mapakali kapag tayo ay gutom. Kaya't naunawaan natin ang naging reaksyon ng ating Panginoong Hesus noong ang mga tao ay patuloy na sumusunod sa Kanya sa loob ng 3 araw. Gutom na ang mga tao. Kaya nga, nagpakita o gumawa si Jesus ng isang himala. Pinagpala niya ang kakaunti na mayroon sila. Napakain ang lahat at nabusog ang lahat. Kaya nga, sa araw na ito, pagnilayan po natin ang mga puntong ito ng ating pagninilay upang ating maging gabay sa tuwi-tuwi nang tayo naglalakbay sa ating buhay. Unang bagay, ang puso ng Diyos ay mapagmalasakit. Ang unang mensahe ng Ebanghelyo ay ang pagmamalasakit ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Hindi lamang siya nag-aalaala, hindi lamang siya nakatingin sa ating mga espiritual na buhay, kundi pati na rin sa ating mga pisikal na kalalagayan. Alam niya kung kailan tayo pagod. Alam niya kung kailan tayo gutom. At alam niya kung kailan tayo nangangailangan. Napakabuti ng Diyos. Alam natin yan. Kaya nga sa ating pagparito, alam nating patuloy na magiging mabuti ang Diyos sa atin. No matter what we ask Him, no matter how much we ask Him, Jesus, God, continues to give us what we need. Napakabuti ng Diyos. Kaya't dapat nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating kanya-kanyang mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, tunay na ang puso ng Diyos ay mapagmalasakit.
Hindi tayo pupunta dito kung hindi natin alam yon. Hindi tayo dudulog sa Kanya kung hindi tayo naniniwalang magbibigay ang Diyos. Kaya nga paulit-ulit tayong pumupunta, paulit-ulit tayong naninikluhod sa Kanya because we know that God will continue to shower us with His blessings. Number 2, ang Diyos ay nagpaparami ng kung ano ang ating ibinibigay. Sa kabila ng ating pagiging kapos, ang kakaunting tinapay, ang ilang pirasong isda ay naging sapat para sa libu-libong tao. Ipinapakita nito kapag marunong tayong magbahagi kung ano ang meron tayo, patuloy tayong pinagpapala ng Diyos at nagiging kasangkapan tayo ng Kanyang kabutihan. Kaya, mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, hinahamon tayo ng Diyos na huwag tayong matakot magbigay. Dahil maaari sa ating karanasan bilang tao, ipinagdadamot natin ng mayroon tayo. Wala naman ako Kapos naman ako. Kaya hindi na tayo marunong magbigay. O kaya naman, masyado nating pinahahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo. Paborito ko ito Kamahal ng bigli ko dito. We tend to cover things up. We tend to patch things up. We tend to find explanations for things kung saan tayo hinahamon na tinatawag ng Diyos. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, huwag tayong matakot magbigay sapagkat ang Diyos mismo ang magpaparami ng ating mga ibinibigay at isinusuko sa Kanya. Patuloy tayong inaanyayahan ng Diyos na magbigay kahit kakaunti ang mayroon tayo. Dahil yung kakaunting mayroon tayo, pinagpapala at kinalulugdan ng Diyos. Kahuli-hulihan, 3 punto, maging kasangkapan ng awa at pagpapala. Tinatawag tayo ni Jesus hindi lang upang tumanggap ng Kanyang biyaya, kundi upang maging daluyan ng mga biyayang ipinagkakaloob niya sa iba. Kung kaya niyang gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng maliliit na tinapay at ilang pirasong isda, kaya niya rin gamitin ang ating mga maliliit na kabutihan upang magdala ng pagpapala sa ibang tao. Kaya ngayong araw na ito, mga minamahal kong kapatid, suriin po natin ang ating mga sarili. Itanong natin, mayroon ba tayong pusong mapagmalasakit sa mga nangangailangan? Marunong ba tayong magbahagi ng kahit kakaunting mayroon tayo? Pumapayag ba tayo na maging kasangkapan ng Diyos upang makatulong sa iba? Mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pakikiisa sa banal na Eucharistia, alalahanin natin si Jesus, ang tunay na tinapay ng buhay. Siya ang ating tinatanggap at siya rin ang ating ibinabahagi sa mundo. Naway patuloy tayong maging mapagbigay at maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Sa araw na ito, sa araw ng ating paghingi at pagdulog ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, the many blessings that we have encountered, the many blessings that we have received, the many blessings that the Lord has showered to each and every one of us. Let us continue to be thankful, to be grateful. And as we continue to be grateful and thankful to the Lord, let us share the many blessings to others. Maging daluyan nawa tayo ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Hindi yung tayo lang. Na kapag ka nakatanggap ka, okay ka na. Patuloy nawa tayong matutong magbahagi sa iba. Sa araw na ito, ipinapakita sa atin ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay laging mapagmalasakit. Kaya't yung kakaunti na ibinabalik at ibinibigay natin sa Kanya, patuloy nawa natin itong gawin sapagkat ito'y kinalulugdan ng Diyos. At ang hamon niya sa bawat isa sa atin, maging kasangkapan nawa tayo ng Kanyang awa at ng Kanyang pagpapala. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito
sa amin. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang mahal na birhen, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag ditong sanlibutan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, inaragilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa ulang, sa pilayay nagpalagan, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at niyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan na ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatin inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kabog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatin inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Para din po sa pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumban, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatin inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dadasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, tayo pong lahat ay inaanyayahan sa isang dinner concert for a cause na pinamagatang Love Beyond Time, a musical journey with Vince Conrad, na gaganapin ngayong February 23, ika-6 ng gabi sa Provincial Capitol Compound, Batangas City. Ang programang ito ay may layuning makatulong sa pagkakaroon ng Apex Scholarship Program at Apex Community Projects. Ang mga ticket po
ay available sa ating opisina. Ikatlo, ngayon po ay taon ng hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po inaanyayahan naming magpatatak ng inyong mga pilgrim's card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng hubileo. Ikaapat, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikalima, narito po sa atin ngayon ang mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City upang magbenta ng raffle tickets para sa patuloy na pagpapatayo ng kanilang parokya. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryong aming daladala, imahe ng aming Panginoon ng mahal na Birhen, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain tayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pahayag, kanyang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa pananalangin sa umaga. Nasaan? Meron doon? Pinapaalala lang po sa mga gusto pong mag-avail ng ating mga roses. May mga bulaklak po tayo sa labas po nitong ating main church. Kung gusto pong maghandog kay Padre Pio, kayo po ay pwede pong pumunta doon sa likodan nitong ating main church. Inanyayahan po ang lahat na makiisa sa pananalangin sa umaga. Tayo po ngayon ay nasa 15 ng Pebrero, 5 Sabado sa karaniwang panahon. Ang lahat po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapaglikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan atit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sinuman ay binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ay ating Diyos, tayo ang kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Panalangin sa umaga. Purihin mo, kaluluwa, hari ng kalangitan. Tayo ay tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa't dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na sa ating nagpapala. Siya ay mahinahon kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya't dakila. Kayo rin mga anghel, sambahin ang ating Diyos. Mukha niya ay nasilayan, papurihan ang lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisa ang lahat, purihin ang ating Diyos. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ko, ngayon ang utos mo ang susundin.
Madilim pa ang lingkod mo ay gising na at tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakagala. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising. At ang aking binubuhay ay ang bigay mong aralin. Ako ay dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit ng palapit ang sakay umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Lang mga tuntunin mo ay matagal nang sa aking talus. Ang utos na ginawa mo ay walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Ang Panginoon ay aking lakas at awitan ko siya ng papuri sapagkat siya ay ang aking tagapagligtas. Itong Panginoon ay aawitan ko sa kanyang kinantang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, siya ang sa akin nagkupkup nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginoon ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin yaong kayamanan. Sa aking patalim at lakas na taglay, kakamkaming lahat ang ari-arian. Ang isang hinga mo'y malakas na hanging nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Panginoon, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahanga-hanga't dakila ang gawa? Nang ang iyong kamay ay kanang kamay mo na iyong itaas, sila sa daigdig ay naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay, sa bayan mong banal, sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa sangtuaryong natayo doon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri sapagkat siya ay ang aking tagapagligtas. Purihin ang Panginoon kayong lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, yamang kayo tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluag na papapasukin sa walang hanggang karayaan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
Ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Tayong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalarin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Panginoon, iyong bigyan liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Magpuri tayo kay Kristo. Pinili niyang maging kaisa natin sa lahat ng bagay upang maging matapat at mauwing paring tagapamagitan sa Ama. Dumalangin tayo sa Kanya. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman at iyong pagmamahal. Panginoong liwanag ng katarungan, niliwanagan mo kami noong kami binyagan. Ang araw na ito'y sa iyo namin iniaalay. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sa bawat sandali ng maghapong ito, ikaw ay aming pupupurihan at dadakilain ka naming mga asal. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Naging masunurin sa iyong salita si Maria, na iyong ina. Gabayan ang buhay naming sumang-ayon din sa iyong salita. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Laganap sa aming buhay ang mga bagay na lumilipas. Ituon ang aming mga puso sa bagay na makalangit, upang sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahalan, masilaya namin ang kaluwalhatian mo. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sama-sama po nating dasalin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa lahat ng masama. Amen. Ama, iligtas kami sa dilim ng kamatayan. Ang liwanag nawa ng iyong pagkabuhay, ang manahan sa aming mga puso, na siyang magdadala sa amin sa walang hanggang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magandang umaga pong muli at maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Sunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ngayong umaga.